Bago pa man magsimula ang off-season, may lumabas na nga pong balita na balak ng Dallas Mavericks i-trade ang karamihan sa kanilang mga veteranong player. Ito upang masimula na ang kanilang pagre-rebuild. Pero makalipas ang ilang linggo, halos wala rin naman nga silang trade na ginawa. Kaya malinaw, hindi totoo ang mga nagsilabas ang balita. In fact, imbes na magtanggal ang Dallas Mavericks, meron pa nga sila ditong pinabalik na manlalaro matapos nilang papirmahin ng bagong kontrata si Naji Marshall sa isang $52.2 million extension na siyang magpapanatili sa kanya hanggang sa 2029. Di rin naman nakakagulat ang move na ito ng Dallas dahil isa nga siya sa mga malalarong nagkaroon ng malaking impact sa team, lalo sa opensa. Napaka-reliable. Parati siyang nag-i-step up sa tuwing kailangan ng team para tulungan si Cooper Flagg at inaasahan na gagawin rin niya ulit ito sa magiging kampanya ng Dallas Mavericks sa susunod na season. Samantala, naibalita ko nga sa inyo noong nakarang araw na kung sakali mang magtamo na naman ng sunod-sunod na injury si Joel Embiid next season, plano ng team gamitin siya para makakuha ng bagong superstar na ipangpapalit nila sa kanya kagaya ni Anthony Davis. Kaya magiging malinaw sa 76ers na si Embiid ang literal nagpapabigat sa pagkuha ng kampyonato. Pero ang tanong, paano na naman nga ba kaya nila makukuha si Anthony Davis bilang bagong pamalit ni Embiid? Well, ayon sa isang insider, kahit man parehong superstar sina Embiid at Davis, hindi rin naman magiging madali ang trade ng Philadelphia at Washington. Kailangan nila ditong maghanap ng isa pang kupunan na kukumpleto para makapagsagawa ng isang 3-team trade. Sa ganyang paraan, mas magiging madali para sa kanilang makipagnegosasyon, makipag-deal sa Washington at makuha si Anthony Davis bilang kapalit ni Joel Embiid kung sakaling tatamaan muli ng injury siya sa susunod na taon. Sa kabilang banda, kahit man hindi pa nag-uumpisa ang bagong season ng NBA, pinapatunayan nga agad ni Dillon Brooks na kung bakit siya ang tinawag na The Villain ng NBA matapos itong trash talkin ang karamihan sa mga player. Inumpisa niya ito ng paghamon niya kay Jimmy Butler sa isang boxing match. Tinawag pa nga niya ang bagong lineup ng Lakers na sweet na nangangahulugan kailangan ni Luka Doncic mag-average ng 40 plus points at magkaroon parati ng superhuman performance para lamang manalo ang team. Hindi rin naman pinilampas nito ang bagong team ng Philadelphia matapos na itong hamunin. Matapang nga niyang sinabi hindi uubra sa kanila ang 76ers sa bagong lineup ng Phoenix Suns. Siyempre, pinagtawanan pa nga ni Dillon Brooks ang pagiging desperado ni LeBron James na makuha ang kanyang panglimang kampyonato. Pero sisiguraduhin niya hindi ito mangyayari dahil siya nga daw ang magpapahinto, siya nga daw ang pipigil sa Philadelphia 76ers next season.